Siyempre, hindi mawawala yung breweries, fake mineral, yung mga grits. Siyempre, probiotics. Pero Sir Ray, tingin mo ano yung pinakang importante sa pagkakalapati para manalo? Bloodline. Kasi kung ano mo, ano lang, ito yung wala. Bloodline, kailangan number 1 yan. Pangalawa, kondisyon. Kailangan magaling ka rin magkondisyon. Kumbaga, partner kayo. Ang ibon, bloodline ng ibon. Tapos ikaw naman gagawa sa kondisyon. Pangatlo, kailangan may swerte ka rin. Kasi kung wala ka swerte, lahat yan mawawala. Kailangan magsama yung tatlong yan. Bloodline, kondisyon, at swerte. Maraming salamat, Sir. Pero Sir, sa panlaban, anong gusto mo na build ng katawan na nilalaro mo? Mas gusto ko yung small size, to medium lang. Tas, siyempre, number 1, mabalikat yung kalapate. Kumbaga sa sundalo, malaki yung balikat niya. Hindi pwede sa akin yung maninipis na balikat. Hindi tatagal sa liparan. Oo, matuloy lang siya, pero tatagalan. Wala siyang ano. Iba yung malaki ang balikat. Tapos Sir, anong madalas na manalo sa inyo, Sir? Hen or cock? Nakakak. Nanalo eh. Pero pag sa akin, pagkasaw, ang madalas manalo sa akin, hen. Pero pagka norte, cock naman ang madalas sa akin manalo. Yan. Pero Sir, ikaw, anong mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Kailangan, pati kayo, maganda din mag-observe. Unang-una, kumuha kayo sa mga passer na nagpapanalo ha. Hindi kwento, hindi sabi ganito. May mga lalo na yung iba. Vlogger na, hindi naman lahat ha, hindi ko lahat eh. Nagtuturo sila ng ganito, ganyan. Tapos tanongin mo, nag-champion ka na ba? Abay, iibahin na yung kwento. Di ba? Parang kailangan doon kayo sa nagpapanalo. Kumbaga, parang winning line. Doon ang the best. Tapos, siyempre, hindi naman lahat ng line na kalapati niya, nagpapano. Alamin mo, kung alin din niya talaga yung ginagamit ng mga nagka-champion sa kanya. Sir Ray, pagdating naman sa breeding, paano kayo mag-prepare ng ibon bago isabak sa breeding? Sa breeding naman, bago kayo magkasa, kailangan kondisyon din yung ikakasa nyo, yung pagpaparisin nyo. Una-una, siyempre, paliguan mo muna, para tayo, para yung pagkaroon siya sisiw, walang puto. Tapos, purgayin mo. Tapos mga 2 weeks, puro ka vitamins, probiotic, hanggang makikita mo yung ibon, nagpupulbos na yung paa. Ibig sabihin, pag nagpupulbos na yung paa, kondisyon na siya. Kaya wala pang 1 linggo, pag pinag-breed mo sila, mag-iitlog. Ganun pag condition yung ibon, mabilis mong itlog. Pagka-condition sila, mabilis sila umitlog. Healthy yung magiging inakay nila. Yun, maraming salamat Sir. Paano naman Sir, ikaw pumili ng pagpaparisin mo? Pagpilit, siyempre, ang ibon ko puro small to medium lang. Wala kong malalaking ibon. Pagpasa small, medium ko, lang. Unang-una, tinitignan ko yung mata nila. Kailangan, yung mata nila, hindi magkamukha. Kasi pagka magkamukha yung mata nila, hindi, parang sa akin lang, hindi ko pero pagka magkaiba yung mata nila. Paano magkaiba Sir, yung sa kulay? Yung kulay ng mata, di ba? Magkaiba yung kulay ng mata nila kasi pagkaraniwan, lalo na para sa akin. Halos isang lahi na rin ginagamit ko eh. Isang lahi siya, pero ang mata nila magkakaiba pa rin. Yun ang inaalo ko sa breeding ko. Kailangan hindi sila magkaano, tapos yung small size, hindi ko inaalo sa small to small. Small to medium. Ganun lang sistema ko. Pero Sir, during breeding, ano yung mga madalas mong magamit na supplements sa mga breeder mo? Siyempre, hindi mawawala yung breweries, fake mineral, yung mga grits. Siyempre, probiotics. Calcium. Binibigyan ko rin ng calcium para pati yung inakay nila, maano ang buto. Wala kasang buto. Matibay. Yun, maraming salamat Sir. Ayan Sir, tingin mo ano yung pinaka-importante naman pagdating sa breeding? Observation pa rin. Kasi
pagka pakain ka lang ng pakain, hindi mo alam, matamlay. Kasi dapat ang tinutukan na nauubos sila. Tapos, pagka po lang, bigay ka uli. Kapag kami inakay, magbibigay kayo ng bigyan ko ng pellet. Pang suporta sa nila, mga inakay. Bago naman ako mag-akit sa taas ng mga players ko, kapag inakay, nagbabakuna na ako ng PMD. Maaga kayo magbakuna. Oo, bali kasi magbakuna ako ng PMD 2 meses. Pag bago ko yakit yan, may bakuna na yan. Tapos bago mag-start ng training, pangalawang bakuna. Kaya medyo ligtas tayo sa PMD. Ang PMD, depende sa klase. Pero kasi na after 6 months, wala na yun. Eh siyempre, mula inakit mo, tinurukan mo, hanggang bago mag-start ng training, paso na. Kaya bago mag-training, bakuna ka uli. Sa akin, ang alok sa pagkakalapate, malaki na itulong sa akin ito. Lalo na nung nagkaroon tayo ng pandemic noong 2020. Diba, napakahirap lang ang pera noon. Talagang wala kang matatakbuhan. Walang babayad, walang income. Sinuwerte naman tayo, nung nakapagpatawid tayo ng Kalbakayog, nag-champion tayo ng overall, tapos marami siyang inuwing karangalan. Bukod sa trophy, may cash pa. Medyo nakapang suporta sa kuryente, tubig, pagkain ng almost 2 months. Kaya hindi ko talaga makakalimutan itong yung kalapati na yan. Malaking bagay sa akin. At yung stress mo lang. Di ba? Pag umuwi lang yung kalapati kahit sa malayo, iba yung nararamdaman mo. Hindi lang tayo pinapasaya ng mga kalapati natin. At matutulungan tayo. Nga lang, pero bakit? Ito lang dahil kailan kalapati mo, winner. Pagka teka lang, ubos lang pera mo dahil papasaya yung hirap mo, patuka mo. Kaya kung pahupayo ko lang, kung mag-aalaga kayo, doon na kayo kumuha sa mga nanalo at i-acquire yung winning line nila. Kumbaga, malapit ka na sa katotohanan. Muli, ako nga pala si Ray Dironia ng Valenzuela City. I love this game. Yon, maraming salamat sa patuloy yung suporta mga kalapatids. At siyempre maraming salamat din kay Sir Ray sa pag-unlock na makapag-long visit tayo sa kanya. Sir, baka pala may mga gusto kayo shoutout dyan. Meron na yung tropa namin, TGG. Kasi kami, nagtutulungan kami. Yan lang masabi ko. Good luck sa atin sa race natin. Yan, shoutout sa TGG na group. At syempre, shoutout din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow-up visits sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you. Thank you.